iba, iba ang mga ito sa bawat bansa. Mayroon tayong be a responsible citizen. Kapag ibig sabihin nun, mga kapatid, ay pangahalagaan natin yung batas. The kingdom of God is no exemption. We have obligations and duties to discharge. Because God's people have been saved by His mercy. Naligtas tayo sa pamamagitan ng Kanyang kabutihang loob, ng Kanyang habag, ng Kanyang grasya. And we are now called to be ready, no? To do good. We are called to be ready. Ang panawagan sa atin, maging handa tayong gumawa ng mabuti. Well, kung hindi kayo mag-amen, ako na lang. God wants us to be a good citizen. Sabihin niyo po, God wants us to be good citizen. Ulitin nyo, gusto ng Diyos na maging mabuti tayong mamamayan. Say it again. God wants us to be good citizens. Bakit delayed yung ano nyo? Ulitin nyo nga, gusto ng Diyos na tayo'y maging mabuting mamamayan. Hindi, di ba? Parang hindi tayo magkasundo, ano? Hindi na, mamaya, baka magkasundo rin tayo. Sa verse 1, paragraph A ng binasa natin, ang verses kasi mayroon yan paragraph. Paragraph A, B, sometimes C. Pag may tawag doon comma o kaya period, paragraph A yon. Sabi ng paragraph A, verse 1, paragraph A, we must be in subjection to government. Kaya God wants us to be good citizens. At the good citizens ay magaling na sumunod sa batas na umiiral. Okay, ako na rin ulit ang mag-amen. Kaya sabi nga ng Romans, chapter 13, verse 1, ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Huwag kayong nangangatwiran. Sabi niya daw, paano kung mga kontraktor? Wala ditong sinabi yon, mga kapatid. Ang pinag-uusapan natin, how we treat doon sa batas na dapat nating sundin or sa pamahalaan o sa mga namumuno. Kasi sinabi ng 1 Peter chapter 2 verse 17, honor all people. Love the brotherhood or the brotherhood. Fear God. Honor the king. Kasi sinabi ito ng Panginoon dahil nung panahon na yon, ang komunidad ay pinagaharian ng hari. Ngayon ay mga pinuno, presidente. Kaya sinabi na walang pamahalaang hindi hinirang ng Diyos, hindi pinahintulutan ng Diyos. Kaya sabi niya, igalang ninyo ang lahat ng tao. Ang katabi mo ba, tao? Yung biyenan mo ba, tao? Bakit madalas yung biyenan at manugang magkaaway?
O yung wala pang biyenan, kailan pa ba kayo magkakabiyenan? Bibihira lang yun mga kapatid. Sometimes bibihira yung magbinan, yung mga manugang na nagkakasundo. Pero mayroon naman, nung simula nung tayo'y nasa Panginoon na, maganda ng gano'n, mayroon ng gano'n. O ngayon, kayo ba, mahal nyo ba biyenan nyo? Kung yung may biyenan pa, mahal nyo biyenan, no? Sinong nagmamahal sa biyenan? Sige nga, labas nyo nga ang wallet nyo kung may picture ng biyenan nyo. Diba? Kung mahal natin yan eh. Yung asawa mo nga, may picture ka palagi, kahit nagluko na eh. Kaya lang nilagyan mo nga lang ng ng alkitran. So, ayun mga kapatid, ang paalala. Ang tanong, kahit na ba yung mga gobyerno o mga namamahala kurap? Sabi dito, igalang ninyo. O sa kasalukuyan, presently, mga kapatid ko sa Panginoon, nangyayari sa Pilipinas. Ang tanong, kahit na ba korap sila? Igagalang pa ba sila? Kasi yung nagkorap, tao ba sila? Sabi dito, igalang ninyo ang lahat ng tao. Walang binanggit na ito pangit ang ugali, ito korap, ito kontraktor, ito engineer, ito undersecretary, ito senador, ito congressman. Kaya nga yan congressman eh, congressman yan eh. So mga kapatid, wala sabi. Dito mga kapatid, kailangan ba igalang? Ang ibig sabihin nito, ipaubaya natin sa may karapatan manghusga. O nababalitaan mo doon sa Pilipinas, yung mga natin dito, taxes. Ang laki ng kontribusyon ng OFW. Tapos malalaman mo eh. Ipinangbili nila ng bibig time na mga sasakyan. Milyones, may payong pa. Kung hindi ba naman mag-react ang kalooban mo? Pero pag nag-react yung kalooban mo, sinong lugi? Nakidamay ka pa. Anong tayo? Ikaw lang yun eh. Ikaw nagre-react ako. Nandun ka, nag-iisa ka lang, galit na galit ka, nakapagmumura ka na. Kasi yung mga tax ko, ito yung inuhulog ko sa, tapos dinadaya lang nila. Amen po ba? Pero wala tayong karapatan, humusga, ipaubaya na natin ito, mga kapatid, doon sa husgado. Kasi ikaw, ako, hindi tayo husgado. Amen po ba? Umiwas sa pagkakasala. Hindi tayo attorney o hindi tayo Supreme Court, hindi tayo husgado, mga kapatid. Ang pinagtutuunan dito ng pansin, dapat maging ugali ng mga tunay na Kristiyano, mga kapatid, ay tagapamagitan. Sabihin nyo, tagapamagitan. Our duty, yan, obligation and duty. Our duty as prayer partner, kaya nga, sabi yan, prayer partner, kayo ay kapartner sa mga panalangin. Ako na lang. Di na ako magre-request sa inyong pumalakpak kayo. Dapat yan mga kapatid sa Panginoon. Let us pray. Standing on the gap. Sa gitna tayo. No? Amen po? Manalangin tayo. Panalangin natin sila. Na yung mga giba-giba na ginawa nila, sila rin gibain ng Diyos ang kalooban. Ang prayer natin sila, no?
Kasi yung iba ay pinanalangin. Binaha! Sana yung mga kontraktor na yon ay silang nalubog. At sila sana ang inanod. Paano iaanod yun? Ang gaganda ng bahay nun eh. Pero pag sinumbong mo yun kay Lord, sana gibain din sila sa kanilang kalooban. Amen. Amen. Even had rulers deserve respect for their officers' sake. Acts 24:23, verse 5. Then, sabi ni St. Paul, mga kapatid sa Panginoon, no? Sumagot si Pablo, mga kapatid, hindi ko alam na siya pala ang pinakapunong pari. Sapagkat nasusulat, huwag kang magsalita ng masama laban sa pinuno ng iyong bayan. Kasi yung mga pinuno ng bayan, tao sila. Kasing ating labi ay may kapangyarihan, ang ating mga salita. Pag kinurse mo ang namumuno ng bansa, at yan ay nasumpa yan, since namumuno yan, kasama yung pinamumunuan niyang makukurse. Pero pag pinalangin natin siya yan, nabaguhin ng Diyos ang buhay niya at pagpalain, pati ang pinamumunuan nila pagpapalain. No? Pangalawa, we need to be ready for every good works. Mga kapatid, handa tayo. Ano? Kanina, ang gusto ng Diyos ay maging isa tayong mabuting mamamayan. Good citizen. And pangalawa, ang nais na we need to be ready for every good works. Sa binasa natin sa paragraph B ng verse 1, this is the essence of our entire mission. No? Ito ang pinakabuod sa ating buong misyon na gusto natin gawin. Sa Matthew chapter 5 verse 16, sabi dito ay, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Ano sabi rito? Paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao. Sa gayon, mga kapatid, makikita nila ang inyong mga mabuting gawa. At ang napaparangalan ay ang ating Diyos na mabuti. Maging sa aklat ng Efeso, sinabi rin ito ni Pablo, kung ano tayo, Ephesians chapter 2 verse 10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. Narinig nyo? Bakit tayo nilikha? Ang liwaliwanag, para sa mabubuting gawa. Ito ang obligasyon ng Kristiyano. Ito ang duty natin. Kaya tayo nilikha para sa mabubuting gawa. Ilapit natin sa katotohanan. Kaya tayo unang tinawag ng Diyos mula sa pamilya natin, tinawag ni Yahweh El Shaddai para tayo sa paggawa ng mabuti. Nagpapakiramdaman sila, papalakpak ba tayo? No? So,
Mga kapatid, maliwanag na ito ang sinasabi. No? Nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. There must be a pattern of good works in our lives. Ano ba yung pattern? Ano ba yung tutularan? Dapat, mayroon tayong pattern. No? Sa Titus chapter 2, verse 7, no? Sa aklat ni Tito, ulit, kabanata 7 o talata 7 sa kabanatang 2. Sa lahat ng paraan, listen, sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka ng mabuting ugali, maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong paglilingkod. Sa lahat ng paraan, in any way, maging halimbawa ka ng mabuting ugali. Wala ng amen. Sang-ayon ba kayo? Maging tunay na halimbawa sa magandang ugali. At maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong paglilingkod. A person who is busy in good works is no time for fighting and fusing. Yung tao daw na abala sa mabuting gawa ay walang oras para makipag-away at makigulo. Ang mga taong abala sa paggawa ng mabuti, walang panahon makipag-awayan. Pero yung abala sa paggawa ng masama, nakikipag-away lagi. Kaya kung marami kang kaaway, abala ka sa masamang gawa. Alam po ninyo sa ating binasa ay napakahiwaga. So, therefore, thirdly, we have to careful of what we say. Maging maingat tayo sa ating mga sinasabi. Nandyan pa ba kayo? Kasi sa verse 2 ng binasa natin sa Book of Titus, sa verse 2, paragraph A. Siguro mayroon kayong mapagkakakilanlan kay Brother Pauls, palagi may paragraph. Sa akin nyo lang yan narinig. Lagi at laging naririnig. Kasi gusto kong himay-himayin kung ano yung nakasulat eh. Anong ibig pakahulugan. Sa paragraph A ng verse 2, sabihan mo silang huwag magsalita ng masasama laban sa kanino man. So we have to be very careful of what we say. Kasi ito yung pinapaalala. Because our tongues can hurt others in ourselves. Our tongue. Ano ba yung tongue? Tongue o salita? Our tongue. Ibig sabihin yung dila, makakapanakit. Our tongue. Oo nga, yung Tagalog ng tongue ay English, ay yung dila, ang English tongue. Pero yung sentence sabi dito, our tongues can hurt. O yung tongues ba ay dila talaga? Paano maka-hurts yung dila kung ilalapat mo sa tao? O yung mayroon tayong word dito sa gawain na gift of tongue. Ano yon sa Tagalog? Yung gift of tongue.
Regalo ng dila. Ah? A gift of tongue ay iba't ibang wika. No, iba't ibang wika. A gift of tongue. Ibig sabihin, salita, mga kapatid. So, careful tayo. Dahil yung ating mga pananalita, makakapanira at maging ito'y makapananakit. Pati tayo, pwedeng masaktan nito. Kaya sabi ni Santiago, Kabanata 3, talata 5 hanggang 6, gayon din ang dila ng tao, maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng mga ipinagyayabang. No? Napakalalaki ng mga ipinagyayabang. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. No? Ang dila ng parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat ng buhay ng tao. The tongue causes strife. Ang dila ay pinagmumulan ng alitan. Saan nyo narinig yung alitan? Sa akin? Kung observer kayo, tuwing kinakanta ang purihin, naririnig nyo doon sa purihin. O ano doon ang parte doon? Alitan ay, di ba? Proverbs 18:6. Ang labi ng mangmang bunga ay alitan. Hello? At ang kanyang bibig hatid ay kaguluhan. Ano daw? Ang labi ng mangmang bunga ay alitan. Bunga nga. So we should always be careful about what we say, even when it is true. Kahit totoo pa yung narinig mo sa iba, ingat. Wala tayong ibang sasabihing makatotohanan, ang salita ng Diyos. We must be peaceable. Peaceable. Sabi ng verse 2, paragraph B, again, kasi kanina yung paragraph A. Ano yung paragraph B? Umiwas sa pakikipag-away at maging mahinahon at magalang sa lahat ng tao. Umiwas. Iwas-iwasan mo ang pakikipag-away. Kaya yung mga iba, umiiwas makipag-away, tinakilikuran na yung kaaway, pero nagngingit-ngit ang kalooban, umiwas sa kaaway. Hindi po umiwas sa kaaway, umiwas makipag-away. No? So the King James and American Standard Version speak of this in the negative sense about this one, mga kapatid. Sa King James Version, ang Bible kasi maraming King James Version, yung salitang umiwas sa pakikipag-away, sa King James Version, gumamit siyang not brawlers. Not brawlers. Yung Kristiyano, buhay, not brawlers, na ang ibig sabihin, hindi basagulira kung babae ka.
kung lalaki basaguliro. Nandyan pa ba kayo? Sa American version, mga kapatid ko sa Panginoon, no, sa version, American Standard Version, ito ang sinabi, not contentious. Not contentious. Hindi siya palaaway, hindi mahilig makipagtalo. Hindi nakikipagtalo. Amen ba? So we must show spirit of gentleness and humble to all. Sa bawat isa, magpakita tayong kababaan ng kalooban, ng kabaitan sa lahat ng tao. Kahit yung mga taong inaaway ka, hayaan mong awayin ka. Kaya nyo yon? Hindi nga. Hayaan mong awayin ka. Alam mo, the more na inaaway ka, kakampihan ka ng Panginoon. Narinig mo ba yon? Nakakampihan ka ni El Shaddai? Awayin ka man nila? Sino ang kakampi mo? O natatandaan nyo yung kantang yon? Hindi. Hindi ko maintindihan kung natatandaan o hindi talaga. Si El Shaddai, kakampi natin. Mapapalad ang mga inaapi sapagkat si El Shaddai ang kakampi. Di ba? Sige, paapi ka pa. Sige, sister, alukin mo pa siya. Apihin mo pa ako. Sige, api pa. Dahil kapag hinaapi ka na, tiyak yun. Sabi ni Brother Mike, si El Shaddai ang kakampi mo. Nanghina ng palakpak niyo. Sinong gustong kampihan ni El Shaddai? O anong gagawin mo? Magpaapi. Praise the Lord. Alam nyo ba na minsan hindi ka inaapi ng kapwa mo. Alam mo kung sino ang nangaapi sa iyo? Sarili mo eh. Tingnan mo, pag may problema ka na, nandyan ka sa gilid, nagmumukmo ka, parang aping-api ka. O di ba ikaw ang inaapi mo sarili mo eh. Hindi mo ba nabatid na ang El Shaddai na pinupuntahan mo dito every Friday, Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nangako sa iyo na hindi kanya iiwan at hindi kanya pababayaan. Tapos magmumukmo ka sa isang gilid at sabi mo, aping-api ng pakiramdam mo. Paawa effect sa sarili mo. Ay may kasama ka ba na makakita? Ano bang pakialam ng mga Chinese na nakakita sa iyo doon? Sabihin pa sa'yo, ano man nangyari sa iyo? May iisip ba nila yun? Amen ba? We must show our spirit of gentleness and humble to all. Philippians chapter 4 verse 5, ipadaman ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang ako'y umalis. Ay, malapit nang dumating ang Panginoon. Ba't nasingit dito sa isip ko na yun? Ipadaman ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob, regardless of what denomination they belong. Anumang sekta nila kinabibilangan. Kahit sila doon sa mga taga-ibang daan. Kahit na yung mga nagpapahayag dyan, kahit ano pa, tao yun sila eh. Basta naniniwala sila kay Kristo, katawan ni Kristo din sila. Bahagi natin sila. Yung hindi naniniwala kay Kristo, ay wala na akong masabi doon. All the Trinitarians, we belongs to Christ. We belongs to God. Ang hindi ko lang ma-explain yung mga oneness.
Huwag nyo na akong pa-explainin kasi wala akong alam nun. Amen po ba? So, gentleness, forbearing, moderate, and patient. Or, mapagpasensya. Katamtaman lang, relax lang. Sabi nga nung mga sinundan kong preacher dito, yun ang slogan niya eh. No? Ang taong kalmado, laging panalo. Baliktarin mo. Laging panalo ang kalmado. Baliktarin niyo ulit. Naalala niyo kung sino yon? At least, naalala niyo. This behavior's opposite to being a contentious man. Sabi niyo, contentious. Ano ba talaga ang dapat pag-pronounce nun? Contentious. Contentious. Kung Spanish yon, contentious. When you say contentious, contentious, sabi ng Pilipino, contentious. Sabi ng Spanish, contentious. When you say contentious, keep out your tongue. Contentious. Keep out your tongue. Contentious. Kasi ang Pilipino, contentious. Nasa ilalim yung dila. Contentious, nasa labas ng dila. Kaya sabi ng Pilipino, contentious. Nilabas yung dila. Contentious. Parang di kayo nakarelate agad. Downloading ba? Downloading. Amen ba? So, ang mga pag-uugali na ito ay taliwas sa pagiging isang palaaway na tao. No? Meekness, being willing to sacrifice or isakripisyo mo yung sarili mo, mga kapatid, sa Panginoon. You have to live living like Jesus. Hindi ko rin kayo makakalimutan. Na? So, ito yung obligation natin. Ito yung duty natin. Hindi lang yung mga duty na ikaw ang cook ngayon, ikaw ang usherette, mga kapatid. Yung duty as a Christian. Yung obligasyon natin, obligasyon. Na dapat nating gampanan. Yung obligasyon natin sa ating buhay, yung ibigin natin ang lahat ng tao. Regardless of what, kung ano man ang ugali nila, mga kapatid. Amen po ba? So, hanggang dyan muna tayo. To be continue next Friday. Ay, hindi ba kayo magtutuloy sa Friday? Oo, tuloy. So, continue yan. Huwag kayong mag-alala. Mamaya, balik na ako sa Macau. Maya lang. No. Gusto niyo akong bumalik dito? Amen. O, ay, payagan niyo muna akong umalis. Kasi kung hindi ako aalis, di na ako dito babalik. Mananatili ako dito. Huwag kayong mag-alala eh. Bukas, Biyernes na ba ngayon, ano? Bukas darating naman yung isang preacher, mas kalbo sa akin. Okay. Kaya sinabi ko para hindi kayo mabigla. Kasi baka kapag nakita nyo bukas, bakit nawala na buhok ni Brother Pauls? Hindi na yon si Brother Pauls. Mas kalbo yon. Huwag nyo kayo sumbong, ha? Pero para live pala tayo, ha, pambihira. Tayong lahat, mga kapatid sa Panginoon. So,
Ganyan talaga tayo. Maganda nga yun yung short lang yung aking Last year I was here. And this year I am here. Amen. And maybe next year I'll be here. O, diba? Amen. Maganda na yung taon-taon, diba? Hanggat umabot ng 2030, every year, I'm here. Ah, good, diba? Maganda nga yung pakunti-kunti lang ang panahon, hindi nyo masyadong pagsasawaan. Kasi po kayo, no? Yung mga kakulitan ko, alam ko ay nagtiyaga kayo. Okay lang po yan. Okay lang po na napagtiyagaan ninyo ako. Hindi ho kayo logi. Kasi kayo matagal ko na ring pinagtiyagaan. Basta patiently lang tayo kay Lord palagi. Amen po? So tayo po sige po, ilagay nyo ang inyong puso sa inyong kamay. Di ba ang ganda kahit nakapikit ka na tapos nakangiti ka pa rin sa Panginoon? Then close your eyes. That's our heart, Lord. Today. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I have done is in you. Lord, I give you my heart, I give you my song. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my song. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you. Para mabuti tayong mamamayan ng Panginoon, draw your heart to I Him. worship you. All I have within me, I give you praise. All that I have done is in you.
Connect your heart to the Lord. Hallelujah. 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 No, to worship His name. Declare. Worship His name. People of God. Hallelujah. Praise Him. This is your duty to the Lord, to worship His name, to bless His name. Oh, we give you praise. Oh, we give you honor. We give you praise. Oh, hallelujah. Hallelujah. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Oh, we give you glory. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give I your give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in Touch your once again, Father. Touch them, Lord, with your power. We welcome you in our heart, Father God. Oh, we give you praise. We honor you, Lord. We magnify your holy name. Touch your people once again, Father God. Let your anointing be upon us now. Touch us, Lord, with your power. Blow upon us, God. Pour down your Spirit right now in the name of Jesus. That we may be able to perform, that we may be able, God, Lord God, to obey, Lord God. Hallelujah. Oh, hallelujah. To fulfill our duties, Lord. Equip us, Lord, right now. Hallelujah. Receive your healing now. Hallelujah. Receive your healing now. Be healed. Be healed. Receive your healing now. Pour down your Spirit, Lord. Pour down your Spirit. You're worthy of our praises. Hallelujah. Touching you, the Holy Spirit now. Hallelujah. Pinalalakas ka, kapatid. Pinalalakas ka. Tinutugon ka ngayon ng Panginoon. Answering your prayer right now. Hallelujah. Fear not. Fear not. Huwag kang magalinlangan. Huwag kang magalinlangan. Huwag kang magalinlangan. He's a good God. He's a good God. He's a good God. He's a good God. Intervening right now. He's a good God. Hallelujah. 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 Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Hawakan mo yung prayer request mo. Taas mo sa Panginoon. I know God is here. Thank you, God, for your presence. You are here now, Lord. Yes. Oh, hallelujah.
meron kang naisipagawa sa amin, Panginoon. To intercede para mamagitan kami sa aming kapwa sa bansang Pilipinas. Tayuan namin ito ang aming pananampalataya. You make possible the impossible things. Oh, give you glory. Yung mga kakilala mo na may problema, may suliranin, may sakit, may karamdaman, tell the Lord to extend His hands upon them. Bless you, Father. Inaangkin namin, dakilang Diyos, sa presensya mong narito ngayon, tinugon mo na lahat ng itinataas namin sa iyo, Panginoon. Kung ang presensya mo, hindi mo ipinagkamit sa amin, hindi mo pinagkamit sa amin sa araw na ito. Gayon din ang kahilingan ng itong aking mga kapatid. Thank you so much, Lord. Angkinin mo na, kapatid ko, sa Amen. Panginoon. Amen. Yes, thank you, Father. We bless your name, God. We bless your name. We bless your name. In Jesus' name. Amen. In Jesus' name. Everybody say, Amen. baba nyo po yung mga hawak nyo sa kamay. Okay. Babaunan ko kayo ng find your partner. Find your partner. Ang una nyong sasabihin, walang hanggan kitang pasasalamatan. Walang hanggan kita. Kitang pasasalamatan. Parang tapos na, no? 1 plus 1. Walang hanggang Sasalamatan. Dahil sa haba yata, hindi nakabasado, no? Sabihin mo, walang hanggan. Walang hanggan. O, yun na muna, walang hanggan. Walang hanggan. 1 plus 1. Walang hanggan. Pangalawa, kitang pasasalamatan. Kitang pasasalamatan. 3 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kitang pasasalamatan. Ama naming Yahweh El Shaddai. Ama naming Yahweh El Shaddai. 7 plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ama naming Yahweh. O, di ba, putol-putol yon kasi practice pa lang yon. Ama naming Yahweh. Ito ngayon, di ko na kayo pasusundin. Tandaan nyo na para tuloy-tuloy. Amen. Ano yung una? Walang hanggan. Pangalawa? Kitang pasasalamatan. Pangatlo? Ama naming Yahweh El O, Shaddai. di ba, tuloy-tuloy na yon? Amen. Are you ready? Amen. 1 plus 1. 1, 2, 3. Walang hanggan. 3 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kitang pasasalamatan. 7 plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ama naming Yahweh El Shaddai. Walang hanggan ko rin kayong ipapanalangin. Gayon din, ako panalangin yung walang hanggan. Amen. Amen. Mabalo sa Indong Gabos. Amen. Salamat po sa inyong lahat. So, God bless po. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, maraming salamat sa iyong kabutihan. Ikaw ang dakila, ikaw ay dakila, dakila kay Yahweh Shaddai. Ikaw
tayong nakatayo at salin po natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoong mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ikaw ay liligtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim na kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Kay magmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin kay mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, as na babagsik, di ka maano sa mga sepet at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan kong sino mang taong ako'y kikilanlin. At sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung mahilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila ay bibigyan ko at gagantipalaan na mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all. God bless us all. See you next month and see you tomorrow sa Saikong Sacred Heart Church. See you next month? Oh, next month na. Next month? Oh, next month. Agi, tot.